Jessica, Enero pa raw ng unang anunsyo sa media ng DILG yung kautusan na sa mga barangay officials na magsumite ng listahan ng mga drug personalities sa kanilang nasasakupan. Ito ay sa pamamagitan ng ikatatalaga pa lamang na Undersecretary for Barangay Affairs na si Martin Dino. Pero tila may ibang mga opisyal nga daw ng barangay na hindi aabot sa deadline bukas. Posible raw na humingi ng extension ng mga opisyal ng barangay sa deadline ng DILG para makapagsumite sila ng listahan ng mga taong sangkot sa droga sa kanilang lugar. Bukas na ang itinaktang deadline para rito. Bagamat nitong Enero pa inanunsyo ng DILG sa media ang kautusan, tila marami umano ang naghintay ng opisyal na komunikasyon mula sa departamento. Kahapon po kasama ko yung sa NCR, for example, wala namang official na communication daw silang natatanggap. Baka merong mga hindi makapag-submit because hindi nila alam or baka naghintay ng official communication from the DILG. Suportado naman daw ng Liga ng mga Barangay ang gyera kontra droga ng gobyerno. Pero nais lang daw nilang tiyakin na tama ang listahang isusumiti ng kanilang mga miyembro sa DILG, lalo pat mag-eleksyon na sa barangay. Baka mamaya yung kapitan gamitin, isubmit yung pangalan nung kalaban o nung hindi sumusuporta sa kanya. Tiniyak naman ng DILG na pag-aaralan muna nila ang listahang isusumiti ng mga barangay bago ito isumiti sa PDEA. Kasi siguraduhin kung si Kapitan hindi nagsisinungaling dahil pag nagsinungaling yan, mapapadali ang kanyang pagtanggal at pag-file ng kaso laban sa kanya. Mula noong nakaraang linggo, may ilang opisyal ng barangay na umunong ipinatawag ang DILG para pagpaliwanagin tungkol sa problema pa rin ng droga sa kanilang nasasakupan. Pero ang iba, pinili na lang daw umalis. Ang dami na nagpunta na sa abroad nung nalaman nila na umuusok na sila. Sa ngayon, hindi pa raw nila maidetalye kung ilan ang umalis ng bansa. Ang PNP naman, diretso na ang pakiusap sa taong bayan. Huwag na huwag niyong ibuto yung mga kapitan, mga konsyal, mga barangay officials ninyo na alam ninyo na involved sa droga. Walang mas nakakaalam kundi kayo mismo, mga botante. Jessica, mahalaga daw na magkaroon ng sariling listahan ng DILG dahil lumalabas na magdadalawang taon na yung gyera kontra droga pero wala palang sariling listahan ng mga drug personalities ang DILG. Pero titiyakin daw ng DILG na tama yung kanilang listahan enough para ito'y maaksyonan ng PDEA. Jessica? Pero Rafi, hindi ba nakakakomplika yung nalalapit na election sa barangay, no? Kung matutuloy man yun, pero mukhang wala naman daw postponement dahil huli na, no? Pero hindi kaya nakakakomplika yun? Kasi alam mo naman sa barangay level, personalan yan, di ba? E paano kung yung gagawa ng listahan, may kagalit, no? E di, ang buwelta lang niya, ililista niya dito sa drug list. E paano naman kaya yun? Yun na nga mismo nga yung presidente ng Liga ng mga Barangay, yan yung kanyang concern. Ayaw daw niyang mapoliticize itong programang ito ng DILG kung kaya't gusto nilang matiyak na yung listang isusumiti ng kanyang mga kasamahan ay tama. At ang sinasabi naman ng DILG ay multiple sources dapat itong listahan na ito. Ibig sabihin ay maraming sources at hindi lamang yung galing sa isang tao. For example, ay yung barangay captain o yung kanyang mga kagawad. Dapat ay unang-una ay kilala sa komunidad itong nasa listahan dahil alam naman natin, Jessica, nasa mga barangay, kilala naman talaga nila kung sino yung mga sangkot sa droga. For one reason or another, hindi lang na-report sa mga pulis. Pangalawa, dapat ay nasa listahan din ito or alam din ng mga pulis ng personality na ito ay sangkot sa droga. At meron din naman daw mga information yung mga opisyal ng barangay na inire-report ng mga nasa komunidad bagamat hindi ito kilala o hindi ito alam ng lahat na nasa barangay, may nagre-report din naman sa mga opisyal ng barangay. So dapat multiple sources daw ito at yan daw ang titiyakin naman ng DILG, Jessica, parang hindi nga magamit sa politika itong programang ito. Baka pwedeng gawing multisectoral, parang ganon, or magkakaiba yung mga representation ng mga gagawa nitong listahan na ito. May representative siguro yung barangay, may representative yung simbahan, may representative yung mga homeowners, etc. O anumang interesado na bumuo nitong listahan na ito. Kasi alam naman natin, di ba, ang nangyari dito sa Tokhang dati, di ba, o kahit ngayon, no, na ang daming magkakaibang mga claims, kaso patay na yung mga suspect. Baka naman ganyan din ang mangyari kaya dito sa listahan na ito, lalo't nasa barangay level yan, Rafi.
Kaya nga Jessica, kaakibat na nitong utos na mag-come up ng listahan yung mga barangay officials, ay utos din ng DILG na i-activate yung Barangay Anti-Drug Abuse Council, yung BADAC. Matagal na raw ito at nasa batas ito pero hindi ito activated ng mga opisyal ng barangay. At dito sa BADAC na ito ay multisectoral nga ang represented dito. Merong mga taong simbahan, merong mga nasa civil society group at meron ding mga ordinaryong mga mamamayan doon sa pamayanan. At precisely, sila dapat yung magko-contribute ng mga pangalan at personalities na pwedeng ilista dito sa isusumite ng mga opisyal ng barangay. Hindi lang naman ito pwedeng, hindi naman lang ang aim lang nito ay ma-target sila for or anything, Jessica, dahil isa sa mga pwedeng gawin daw sa mga nasa listahan na ito ay kumbinse na una sumuko at alamin kung talaga sila ay involved pa rin sa droga at pwedeng makatulong pa raw ang mga personalities na ito para man mahuli yung mas malalaki pang isda doon sa komunidad, Jessica. Okay, naalala ko lang, Rafi, di ba may nagpanukalan na may drop box? Yun naman, wala na yon, sinet aside na yon, gagawa na lang ng listahan ngayon, di ba? Yes, Jessica, dahil mas delikado daw yung Dropbox dahil doon talagang kung kaaway mo, pwede mong ilista doon sa listahan na yun at ilalagay sa Dropbox. Ang mangyayari, baka naman mapuno na yung or masayang lang yung oras ng mga taga-barangay kaka-validate ng lahat ng pangalang isusumite doon sa Dropbox na yun. So, dapat sa umpisa pa lamang ay kumbaga general knowledge na at consolidated na yung mga pangalan at doon na lamang i-verify out of that list. Dahil alam naman natin talagang aabot ng hundreds or even thousands yung pangalan na pwedeng maisumite at yan ay idadaan pa kumbaga sa mahabang verification. So talagang mahaba-habang proseso ito. So ang gusto nila talaga ay maraming tao na yung magkukontribute sa listahang ito para kumbaga meron ng basihan talaga para isama sila sa listahan. Pero yan ay dadaan pa rin sa verification ng mismong barangay at ng BADAC, ideally, yung Barangay Anti-Drug Abuse Council, and of course, ng DILG bago ito ipasa sa PDEA for proper action, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.